Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumpirmadong sa mga tao ang ilan sa mga na-recover na buto mula sa Taal Lake. Sunod nang aalamin kung ilan sa mga ito ang labi ng mga missing sabongero. Nagbigay na ng DNA samples ang ilang kaanak ng mga nawawala para maihambing sa DNA mula sa mga na-recover na buto. Nakatutok si Ian Cruz. Mula noong Huwebes, 5 sako ng mga buto ang natagpuan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa kanilang paghahanap sa mga labi ng nawawalang sabongero matapos suriin ng PNP sa Camp Crame. Lumabas na meron itong kahalong buto ng tao. Na nakuha ay sa tao talaga or may mga na-recover na mga animal remains, may human. 4 na sako ang nakuha ng mga technical divers sa ilalim ng Taal Lake kung saan sinabi ng whistleblower na si Julie Patidongan itinapon ang mga nawawalang sabongero. 1 sako naman ang na-recover sa tabi ng lawa, lugar na sabi ni Patidongan dinadala ang mga biktima bago itapon sa tubig. Halo-halo, no? Kasi alam nyo naman, may farm yan dyan sa lugar na yan. Ang Taal ay farming yan. So, andyan na lahat ng makikita natin. At mix-mix na ang ating mga tinitingnan ngayon na mga... Kaya kasama sa ating processing dyan, ang pag-differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. 34 na sabongerong nawala sa iba't ibang lugar sa Luzon mula April 2021 hanggang January 2022. Pero ang sinasabi ni Patidongan, maaari raw umabot ang bilang sa mahigit 100. Nagsasagawa na ang PNP ng cross-matching ng DNA samples ng mga kaanak ng missing sabongeros. I was informed na 12 po doon sa mga kaanak po na mga missing sabongero po ay nakuhanan na po ng DNA profile. So we are just waiting for the official result to be issued by the forensic group kung may magmamatch po dito sa mga possible human remains na nakuha po natin. Ang cross-matching ng mga buto, ng mga remains to the possible kins na nagbibigay ng mga standards is madali lang, mabilis lang naman yan. Pero hindi natin mabigyan talaga ng oras dahil hindi nga natin alam ang mga complications na mag-a-arise kasi this is a technical process, very technical examination. Kabilang sa mga nakapagbigay na ng DNA sample, ang ina ng nawawalang sabongero na si Edgar Malaka. Nay, kayo ba nakuha na ng sample? Oo. Kailan po? Friday ng gabi. At ang kapatid ng biktimang si Michael Bautista. Nung narinig po namin na meron na pong na-recover na sako and then ang laman niya ay buto, napakasaya po namin kasi doon po natin mapapatunayan yung testigo namin hindi nagsisinungaling. Umaasa pa rin po kami na marami pang makita at the same time meron po mag-positive pagdating po sa mga DNA para matuldukan na po yung kaso na to. Kapag may DNA na nag-match sa mga na-recover na buto. Major breakthrough po yan because this will prove our earlier assumptions na talagang pinatay na talaga itong, at least we're talking about the 34 missing sabongeros na hawak na cases na hawak po ng CIDG. Nananatili pa rin dito sa Camp Crame ang 12 aktibong pulis na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon sa PNP, mas maigi kung makikipagtulungan sila sa investigasyon. It will be a welcome development po kung any of these 12 PNP personnel under restricted custody will really cooperate in the ongoing investigation po because at the end of the day, ang objective po natin dito ay bigyan po ng hustisya ang mga biktima pati na rin po ang kanilang mga pamilya. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Dumating na ang mga remotely operated vehicle o ROV na gagamitin sa paghahanap sa mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. Live mula sa Laurel, Batangas, nakatutok si Rafi Tima. Rafi. Email ngayong ikalimang araw ng search and retrieval operation ng Philippine Coast Guard para hanapin ang mga nawawalang sabongero dito sa Taal Lake. Ay nilawakan pa nila yung kanilang search area at naglagay ng mga boya bilang paghahanda ng kanilang mas malawak na paggalugad dito sa lawa. Tulad kahapon, walang naiangat na kahina-hinalang bagay ang mga diver ng Philippine Coast Guard ngayong araw sa pagpapatuloy ng search and retrieval operation para sa mga nawawalang sabongero. Naglagay na lang muna ng boya ang mga kawani ng PCG bilang palatandaan ng kanilang mas malawak na search grid.
Base sa inilabas na underwater footage ng PCG, kita kung gaano kahirap ang paggalugad sa madilim at maburak na lake bottom. Bukod sa low visibility, kalaban din ng divers sa freshwater diving ang lamig ng tubig lalo pat 50 hanggang 70 talampakan ang kanilang sinisisid. Sa kabila nito, iginiit ng PCG, maingat sila kapag nakakakita ng suspicious objects para mapangalagaan ang chain of custody ng mga nakikitang ebidensya. We need to be careful yung divers natin, kaya linalagyan talaga namin ng fine mesh net kasi it's a challenge. It's a challenge. Makakatuwang na rin ng mga divers sa pagsisid ang remotely operated vehicle o ROV na dumating ngayong araw. Kaya nito mag-operate ng ilang oras ng tuloy-tuloy. Dahil inaasahang mahaba-haba pa ang operasyong ito, ayaw naman daw nilang sagarin ang kanilang mga technical divers. Sa mga susunod na araw, inaasahang magiging puspusan ang gagawing search operation ng mga kawani ng Coast Guard. Gate ng Philippine Coast Guard, batid nila ang kahalagahan hindi lang yung mismong paghahanap sa labi ng mga nawawalang sabongero, pero yung mapangalagaan yung mga iniaangat na kanilang mga divers. Kaya naman kapag naiaangat na yung kanilang mga kahinahinalang bagay, ay sa mga kawani ng PNP SOCO na nila ito agad ipinapasa para matiyak na ma-preserve yung anumang pwedeng makuhang ebidensya mula sa mga ito. Kanina, tinest na rin daw nila yung kanilang ROV para bukas ay posibleng magamit na yan dito sa kanilang search operation. Yan ang latest mula rito sa Laurel, Batangas. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Nagkita sa isang pagtitipo ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero at whistleblower na si Dondon Patidongan. Ang kanilang iisang panawagan, hustisya. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ngayong kaarawan ni Carmelita Lasco, ina ng isa sa mga missing sabongero na si Richard Lasco, nakipagtipon siya sa iba pang kaanak ng mga nawawala. Happy birthday, happy birthday. Bumuo sila ng grupo para mapag-isa ang mga hakbang para makamit ang hustisya na anilay ilang taong naging mailap. Ito na ang regalo sa akin, yung makita na ang aking anak. Sana magkaroon na talaga ng hustisya. Masakit sa isang magulang ang ganitong ginagawa ng mga taong mga may pera. Binibili ang tao. Kailangan nating siguraduhin, kaya po nandito yung Justice for the Missing Sabongeros Network para siguraduhin walang whitewash, walang sacred cows, at lahat ng dapat managot ay managot. Masaya po ako at nalulungkot dahil sa tagal po ng ilang taon na paghahanap po namin sa mga mahal namin sa buhay, ngayon po nagkaroon na po ng linaw at pag-asa. Mula noong lumitaw si alias Totoy. Nakaharap nila kanina si Dondon Patidongan alias Totoy na nagpasabing hindi siya magtatagal sa preskon dahil sa banta umano sa kanyang buhay. Mga taong umaasa sa akin para sa hustisya nila. Itong mga mga kamag-anak nitong missing sabongero. Sana doon sa Taalik may magpositive na kamag-anak nila para mabigyan na ng hustisya. Hindi nga namin ina-expect itong si Dondon Patidongan eh. Alam na namin siya even before na right hand talaga. Binigyan kami ng tamang witness na nakakaalam ng likom ng bituka niya at 10 namang kasamahan niya. Hindi naman tiyak sa ngayon kung ilan lahat sa mga kaanak ang makikipagtulungan lalo't may mga dati nang nag-atras ng kaso bago lumitaw si Patidongan. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. At kaugnay pa rin ang kaso ng mga nawawalang sabongero, kabilang ang isang retiradong hepe ng NCRPO sa mga sinampakan ng reklamong administratibo ng whistleblower na si Dondon Patidongan sa NAPOLCOM. Target ng NAPOLCOM na matapos ang pagdinig sa kanyang kaso sa loob ng 2 buwan. Narito ang aking pagtutok. 14 na aktibo at dating pulis ang sinampakan ng reklamong administratibo ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy sa NAPOLCOM kanina na itinuturo niyang may kinalaman umano sa pagkawala ng nasa 110 sabongero. Kabilang dyan ang retiradong hepe ng PNP National Capital Region Office na si Police Major General Jonel Estomo
at ang mga aktibong opisyal na sina Police Colonel Jacinto Malinaw Jr., Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa at Major Mark Philip Almedilla. Kasama rin sa mga inireklamo ang mga non-commissioned officers na sina Police Chief Master Sergeant Arturo de la Cruz Jr., Police Staff Master Sergeant Joey Encarnacion, Police Staff Master Sergeant Mark Anthony Manrique, Police Staff Master Sergeant Anderson Abari, Police Staff Sergeant Alfredo Andes, Police Staff Sergeant Edmond Muñoz, Police Corporal Angel Martin. Dawit din ang 3 pulis na na-dismiss na umano sa serbisyo, sina Police Lieutenant Henry Sasaluya, Police Master Sergeant Michael Claveria at Police Corporal Farvi de la Cruz. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabongero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Dahil yung binigay sa akin medyo kulang to. Pinaliwanag din ni Patidongan kung bakit dawit si Estomo. Si General Estomo, siya ay membro ng ALPA. Pag sinabing ALPA, kasama siya sa hatian na tag 70 milyon. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong-ang na, boss, patayin mo na si Dondon Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga inireklamong pulis at ni Ang. Si Patidongan naging emosyonal nang matanong kung may nagtutulak ba sa kanyang may impluwensyang mga tao para gawin ito. Kahit sinong tao, pag ang pinag-usapan dito, pamilya, wala akong katatakutan sa kanila. Kung alam bulag na buong pamilya ko, papatay niya. Kasamang nagain ng kaso ang kaanak ng mga nawawalang sabongero. Ayon sa NAPOLCOM, i-verify nila ngayon sa PNP kung nasa kustodiya na ba nila ang lahat ng mga pulis na ito na kinasuhan. I-evaluate din namin muna yung mga kwentong nilalahad mo sa iyong affidavit. Hindi porket sinabi mo na sa affidavit, kami maniniwala kaagad. Bibigyan natin ng due process ang lahat ng mga pinangalanan ni alias Totoy. Papadala natin sila ng summons o kaya ng order upang sila ay sumagot din. Target ng NAPOLCOM, sa loob ng 2 buwan, tatapusin nila ang investigasyon at makapagpapalabas na sila ng desisyon kung anong kaso ang nararapat isampa laban sa mga akusado. Most likely na kaso grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Ang penalties noon, pinakamababa ay suspension, ang gitnang penalty ay demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal from the service. Panawagan ng pamilya ng mga nawawalang mga biktima. Sana ma-review nyo yung mga files nitong mga kapulisan. Kasi hindi kami naniniwala na 20 lang to, 15, 30. Marami to. Sa mga nangyayari ho ngayon, pakatandaan po ninyo na meron po kayong maasahang hustisya sa National Police Commission. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Iniimbestigahan na rin ng Justice Department kung konektado ang mga pumapatay sa mga sabongero sa mga sangkot noon sa drug war. Nakatutok si Salima Refran. Kasunod ng pagkaka-recover ng mga sakong naglalaman ng mga buto sa Taal Lake, tumitibay raw ang case build-up ng Department of Justice kaugnay ng mga nawawalang sabongero. We're going about the narration of Patidongan in the moves that we are asking the authorities, meaning the Coast Guard and the Navy, to search. Mukhang nakasanayan na ang magtapon talaga ron. It has already become a place to dispose of human remains. Ang pagkakadiskubre ng mga sako, bunsod ng mga pahayag ng akusadong humaharap ngayon bilang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hihintayin ang resulta ng forensic examination sa mga buto at sa DNA matching sa mga kaanak ng mga nawawala. Nagiging malinaw yung legal aspects na kinakailangan namin i-clarify within our ranks. Hindi pwedeng bara-bara. It can be murder, it can be kidnapping, it can be a violation of international humanitarian law.
It can be a violation of 9851. So marami kaming ine-explore dyan na possibilities. Ipinagkibit-balikat naman ni Remulla ang mga lumalabas sa social media na umano'y tanim sako kasunod ng pagkakadiskubre ng mga ito sa Taal Lake. Wala, ano yan, kalokohan yan. Alam mo yan, this country is full of politics and troll farms that they always want to spoil whatever good things that we can do as a country. Iniimbestigahan na rin ng DOJ ang koneksyon ng mga death squad na pumapatay sa mga sabungero at sa mga sangkot naman sa mga pagpatay noong drug war. May mga taong parehong involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa isabong. That's as far as we can trace right now, but we will have to establish clearer links to each other. Tinanong naman si Remulla kung mula sa mga umatras noon mga kaanak ng mga nawawalang sabungero ay may nagpahiwatig ng muling pagnanais na ituloy ang mga kaso. Di man ito direktang sinagot ng kalihim. Sabi niya, the state is the interested party here. Kaya wag natin sasabihin na porke may pamilyang tumahimik, hindi na kakasuhan tungkol sa kamag-anak nila. Hindi po. This is the interest of the state. And that this is the interest of the people of the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, Nakatutok, 24 Oras.